Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, al-babus sadis fi sujudi sahwi wa tilawati wa syukri. Ang sujudu sahwi, sujud ng pagkalimot, sahwi, ibig sabihin pagkalimot. At ito ay ginagawa sa loob ng sala. Okay? Sujudut tilawa, syempre ito ay sa pagbasa ng Quran kahit wala ka sa sala. So either nasa sala ka o wala ka sa sala, sujudut tilawa, applicable. At sujud syukur, walang kinalaman ito talaga sa sala o pagbasa ng Quran. Ito ay pagsujud ng pasasalamat sa anumang pagdating sa iyo ng malaking biyaya ni Allah. May dumating sa iyo na malaking biyaya, na bihirang dumating na biyaya, magsujud syukur ka. At hindi ito palaging ginagawa. Okay, lilinawin lang natin. Ang sujud syukur, hindi ito palaging ginagawa. Kasi baka isipin ng tao na gagawin niya ito palagi. Pag merong magandang nangyari sa buhay niya, tumanggap siya ng sweldo, magsusujud syukur siya, hindi ganun. Okay? Ang sujud syukur para sa mga malalaking biyaya na bihirang mangyari sa tao. Hindi yung kahit kailan siya makatanggap ng maganda o magandang balita, gagawin niya ito. So tatlo ito na puro sujud na matatalakay natin ngayong gabi, inshallah. Sahwi, pagkalimot; tilawa, pagbasa; syukur, pasasalamat. Al-mas'alatul ula fi masyru'iyyati sujudis sahwi wa asbabuhu. Ang pagsasabatas sa sujudus sahwi at ang mga dahilan nito. Kailan ka kailangan magsujudus sahwi? So ito tinutukoy dito. At anong dahilan? Wal muradu bihi, ang dahilan ng sujudus sahwi, as-sujudul matlub fi akhiris salati jabran linaksin fiha aw ziyadatin aw syakkin. Ang sujud sahwi ay matlub. Matlub, hinihiling. Ibig sabihin, sa mga pagkakataon, halimbawa nga sa mga pagkakamali, sa rukun o sa wajib sa sala, ito ay kailangang gagawin. Nagiging matlub. Ibig sabihin, kailangang gagawin. Ito ay sujud na matlub, hinihiling o kinakailangan sa dulo ng sala. Jabaran. Jabaran, ibig sabihin pampalit o pangkumpleto. Ano pa ba? Pambayad. Pambayad sa anumang pagkukulang sa sala. Pagkukulang sa sala, ibig sabihin, halimbawa nga yung, yung hindi siya nagtasyahud. Yung unang tasyahud, pagkatapos ng pangalawang rakaah, tumayo na siya para sa pangatlong rakaah. Yun yung naqs, halimbawa ng naqs na tinutukoy. Okay, syempre, maaari ding naqs na may turing yung iba yung nasabi mo na wajib sa anumang posisyon sa sala. Sa halip na Subhana Rabbiyal A'la, nasabi mo, Subhana Rabbiyal Azim. So, naqs din yun na matutukoy. Yung ziyada, pagdaragdag. Halimbawa niyan, sa huling tasyahud, supposedly uupo, tas tumayo ka, yun ay ziyada, pagdaragdag na may tuturing. O nagduda ka, meron ding sujudus sahwi. Matlub din ang sujudus sahwi. Halimbawa, sa dulo ng rakaah, o sa dulong rakaah, nagsasala ka mag-isa. Sa huling rakaah, hindi mo alam kung natapos mo ba yung pang-apat o kulang ka pa ng isa. Pero dahil sa galabatud dhann o mas matimbang na pag-aakala mo, ay 4 lang talaga yung naitayo mo, hindi 5. O kaya 3 lang ang naitayo mo, hindi pa 4 at tumayo ka ng isa pa. So magkakaroon ka ng sujudus sahwi sa dulo ng sala. Sa dulo ng sala. Yung ngayong galabatud dhann, di ba, natalakay na natin kung ano ang
mas matimbang ang iyong pakiramdam dito na ito nga ang nagawa mo. 3 o 4 o ano pa mang usapin. Wasujudus sahwi masyru'un. Ang sujudus sahwi ay isinabatas. Isinabatas. Ayon sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni Imam Muslim, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Kapag nakalimot ang sino man sa inyo ay magsujud siya ng 2 sujud. Ito na yung sujudus sahwi. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam kama sayati bayano. At syempre ginawa rin ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng malilinaw pa insyaallah. Waqad ajma'a ahlul ilm ala masyru'iyyati sujudus sahwi. At ang mga scholar ay nagkakaisa na isinabatas nga ang sujudus sahwi. Wasbabuhu thalathan. 3 ang dahilan na kailangan mong magsujudus sahwi. Az-ziyadatu wan-naqsu wasyak. Yung sobra sa sala, kulang sa sala, at pagdududa sa sala. Sumunod na usapin, al-mas'alatu thaniyah, mata yajibu, kailan nagiging obligado ang sujudus sahwi. Yajibu sujudus sahwi lima ya'ti. So dito sa mga pagkakataon na ito ay obligado ang sujudus sahwi. 5 pagkakataon. Idza zada fi'lan min jinsis salah. Una, kapag meron kang nagawang sobra sa sala, sobrang ruku, sobrang sujud, sobrang pagtayo. Pangalawa, sallama qabla itmami salatu. Kapag ikaw ay nagtaslim bago pa nakumpleto ang sala. Ibig sabihin, nagtaslim, halimbawa, nagtaslim ka o yung imam nagtaslim pagkatapos ng pangatlong raka'a sa duhur, akala niya 4 na yung naitayo niya, kailangan niya rin magsujudus sahwi. Actually, wajib nga. Sinasabi rito, wajib. So, nilinaw na rito. At yun yung panghahawakan natin, ito ay wajib. Ang sujudus sahwi ay wajib. Pangatlo, awlahina lahnan yuhilal ma'na sahwan. Number 4, aw taraka wajiban, kapag hindi niya nagawa ang isang wajib. Taraka wajiban, ang haligi ng sala, kapag hindi mo nagawa ng sinasadya, sira ang sala, di ba? O kailangan mong balikan. Pero pag hindi mo sinasadya, pareho lang. Kailangan mo pa rin balikan. Pero ang wajib, kapag sinadya mo, sira ang sala. Pero pag hindi mo sinasadya, hindi sira ang sala. At hindi mo rin kailangan balikan. Pwede kang dumire-diretso at magsagawa ka na lang ng sujudus sahwi. Magsagawa ka na lang ng sujudus sahwi. Hindi mo kailangan balikan. Yung halimbawa nga, yung tasyahud pagkatapos ng pangalawang raka'a, tumayo ng imam, o ikaw mismo tumayo na. Para sa pangatlong raka'a, hindi ka pa nakapagtasyahud pagkatapos ng pangalawang raka'a, wajib yun, hindi mo sinasadya. Hindi mo naman sinasadya, kahit hindi mo na yung balikan. Yan yung pang-4. Panlima, wayajibu sujudus sahwi idha syakka fi adadir raka'at. Falam yadri kam salla. At kapag nagdududa ang tao, halimbawa, ilan na ba yung kanyang raka'a na nagawa? Nagiging wajib sa kanya ang sujudus sahwi. So itong 5 yung mga pagkakataon na wajib ang sujudus sahwi at merong sunnah na sujudus sahwi. Okay? Na nagiging sunnah ang sujudus sahwi kapag binasa mo yung binabasa sa ruku, sa sujud, at iba pang katulad dito. Madadaanan pa natin mamaya, inshallah. Okay? So ito yung mga dahilan na nagiging wajib ang sujudus sahwi. Sahwi nga, ibig sabihin pagkalimot. Una, idha zada fi'lan min jinsis salah. Kapag sumobra ang ginawa mo na anumang gawain sa sala. Kaan yazidu ruku'an aw sujudan aw qiyaman aw qu'udan
walau qadru jalsatul istiraha. Kapag sumobrang iyong ruku o sujud o pagtayo o pag-upo, pwede rin mangyari. Kahit pa ang pag-upo na ito ay maikli lang, nakaising ikli lang ng jalsatul istiraha. Ang jalsatul istiraha na tinatawag, ito na yung nabanggit ko dati na yung sunna na uupo ng sandali bago tumayo. Lalo na sa pagitan ng una at pangalawang rakaah, pangatlo at pang-apat na rakaah. Di ba sa pagitan ng una at pangalawang rakaah, di ba anong huling gawain sa unang rakaah? Sujud. Tapos tatayo ka na, di ba? Pwede kang umupo doon. Umupo ka, Allahu Akbar, uupo ka, tapos saka ka tatayo. O pwede mo rin gawin nga kung imam ka, umupo ka muna, saka magsabi ng Allahu Akbar at saka ka tumayo. Para hindi rin malilito yung mga ma'mum. Yun ay jalsatul istiraha. Pero sinasabi ng mga scholar, ang jalsatul istiraha ay naging sunna sa mga panahon na matanda na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin, kung sa mga sunna ng sala, hindi ito masyadong binibigyang diin. Kasi ito ay, kumbaga, naging gawina ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung matanda na siya. Kumbaga, hindi siya talaga originally integral na part ng sala. Kaya nga doon sa pinag-aralan natin ng mga sunan ng sala, parang hindi nga nabanggit doon yung, hindi ko maalala. Nabanggit ba yung jalsatul istiraha? Hindi, no? Hindi nabanggit dito. Pero may ganong sunna. Pwede mo rin naman gawin yun kahit hindi ka pa matanda. Okay? Kasi sunna rin naman siya. At mainam nga na mabubuhay o bubuhayin ang ilang sunna nang sa gayon ay hindi ito makakalimutan. At hindi ito magiging kakaiba sa mga tao. Kasi lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, maaaring may mga sunna na hindi nakilala ng mga tao. So sa ganitong paraan ay makikilala ng mga tao ang mga sunna na matruka o tinatalikuran na sunna o hindi na ginagawa ng mga tao. Sige nga, kung ang sobrang nagawa mo na ito ay kahit kasing ikli na lang ng jalsatul istiraha, may tuturing siya na pagkalimot. O sobra, kumbaga sobra. Pero halimbawa, mangyayari na hindi naman umabot sa ganito katagal. Ibig sabihin na-realize mo kagad na nagkamali ka pala. Hindi ka pa, halimbawa, sample galing ka sa sujud ng pangalawang rakaah. Supposedly, uupo ka, di ba? Para sa tasyahud. Patayo ka na pero hindi ka pa naman direktang nakakatayo. Walang problema, bumalik ka sa pwesto mo. Kung sa kahulugan nito, maaring hindi ka na magsujud sa sahwi doon kasi hindi mo naman siya naiwan ng tuluyan. So merong hadith iniulat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, iniulat ito ni Imam Muslim. Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan falamma intakala minas salati tawashwasha. Nagsala raw sila sa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nag-imam. At ginawa niya itong 5 rakaah. At nang natapos na ang sala, ay nagkaroon ng washwasha at sa ibang ulat, waswasa. Ibig sabihin, nag-usap-usap yung mga tao. Falamma intakala minas salati tawashwashal qawmu bainahum. Nag-usap-usap ang mga tao. Faqala, ma sya'nukum? At nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong nangyari sa inyo? Faqalu, ya Rasulullah, hal zida fi salati shay'? O sugo ni Allah, meron bang nadagdag sa sala? Meron bang nadagdag sa sala? Qala la, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala. Qalu fa innaka sallaita khamsan.
At sinabi nila, nagsala ka ng 5 na raka'a ang iyong ginawa. Fantakala, at fantakala, ibig sabihin, kumilos muli si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumayo, humarap sa kibla, fasajada sajdataini, at siya ay nagsujud ng 2 sujud, sujudu sahwi, thumma sallam, at nagtaslim siya ng pangalawang beses. Bakit pangalawang beses? Bakit naging pangalawang beses na taslim na ito? Hindi. Kaya siya naging pangalawa ng taslim kasi nagtaslim na sila dun pa lang sa sala, di ba? Yun. Hindi pa Kumbaga, tama rin naman yun yun nga. Kung naalala mo siya tapos na yung taslim, ganun nga yung gagawin mo. Okay? Pero yung dahilan talaga, ang unang taslim, yung taslim ng sala mismo. At ito yung taslim na ng pagkatapos sa sujud sahwi. Yun nga. Thumma sallam, thumma qala, innama ana basharun mitlukum ansa kama tansun. Ako ay tao lamang na katulad ninyo. Nakakalimot ako tulad ng kung paano kayo nakakalimot. Faida nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Kaya kapag makalimot ang sino man sa inyo, ibig sabihin sa sala, ay magsujud siya ng 2 sujud. At iniulat nga ito ni Imam Muslim. Faida alima biziyada huwa fi salati wajiba alayhi aljulusu hala ilmihi. So dito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya talaga nalaman. Nalaman niya lang ito tapos na yung sala, di ba? May nagsabi pa sa kanya na sahaba. Sinabi ng mga sahaba, sa kanya na sobra yung sala. Pero kapag ang tao nalaman niya na sobra ang kanyang sala, kumbaga, hindi pa siya nagtataslim, na-realize niya na sobrang sala. Bawa, nagsasala siya mag-isa, na-realize niya, o nag-iimam siya, meron nagsabi ng subhanallah, tumayo sa panglimang raka'a, may nagsubhanallah, ibig sabihin sobra na, umupo na siya. Nga, wajaba alayhi aljulusu hala ilmihi, mananatili siya kung ano ang nalalaman niya na nagawa niya sa kanyang sala, o dapat niyang balikan na pwesto sa sala. Hatta law kana fi athna'ir ruku. Hatta law kana fi athna'ir ruku. Kahit pa siya ay nasa ruku na at meron pala siyang nakalimutan, babalikan niya yun. Kung rukun. Halimbawa, hindi siya nakapag Fatiha, nasa ruku na siya, babalikan niya yung Fatiha. Tatayo siya diretso, Fatiha, tapos magruruku. At tutuloy niya ang kanyang sala. Okay? Li'annahu law istamarra fi ziyadati ma'a ilmihi lazada fi as-salati shay'an amdan. Okay, so yung ginawang sample dito, yung ziyada pala, yung ziyada. So natukoy ko yung naks. Ziyada pala yung yung pinag-uusapan natin dito. Okay. So yung tao nasa ruku na. Nasa ruku. Pero yung palang ruku na yun, yung raka'an na yun na itinayo na niya ay panglima na sa duhur bilang halimbawa. Panglima na sa duhur. Tapos yung nagruku siya, sakalang may nagsubhanallah. Parang dito, mabagal minsan yung processor dito mabagal yung pati yung ma'mum nagdududa kung ba, ilan na ba yung, dapat alerto rin kayo Alerto rin kayo. Minsan mabagal parang dati, tapos na ako mag-Fatiha, sakalang may nagsubhanallah. Di dinira-diretso ko na. Ngayon halimbawa, mabagal talaga yung processor. Inabot na ako ng ruku, nagruku na ako, panlimang raka'an na pala yung duhur natin. Uupo pa rin ako. Di ba? Nag-ano na tayo, Fatiha. O may nagsubhanallah, sobrang hina. Subhanallah. Si Michael, nahihiya. Hindi ko narinig. Tapos may nagsubhanallah, mas malakas. Sister pa. Lakas ng boses. Pero pag sister nga, di ba, hindi naman magsabi ng subhanallah? Di ba? Papalakpak.
Sa pagganon, nakaruko na yung imam halimbawa, may nagsubhanallah, babalik siya doon sa pwesto ng pag-upo. Okay? At magtatashahud. Inshallah. Yun ang gagawin niya. Magtatashahud at yun ang gagawin niya. Kasi nga, liannahu law istamarra fi ziyadati ma'a ilmihi lazada fi salati shay'an amdan. Dahil kapag pinagpatuloy pa niya ito, nagdagdag siya ng sala ng sinasadyang pagdaragdag, wahada la yajuz. At ito ay hindi pwede. Baka masira pa yung kanyang sala. Okay? Kasi hindi pwedeng dagdagan ang sala. So ito yung tungkol sa ziyada, pagdaragdag. Pangalawa, sallama qabla itmami salatu. Nagtaslim siya bago pa makumpleto yung sala. Halimbawa, duhur uli. Basta duhur na lang lagi yung sample natin. O pangatlong raka'a pa lang, ikaw nagtaslim ka na. Tapos na-realize mo kulang pala. Di balikan mo yung unang raka'a, yung kulang na raka'a. Nagtaslim ka, na-realize mo ay kulang pala. O tayo ka, Allahu Akbar, pang-apat na raka'a. Ganon. O yung imam, ganon din, nagtaslim, Assalamualaikum warahmatullah. Isang taslim pa lang may nagsubhanallah na, di tatayo siya. Naintindihan nyo? Tatayo siya at kumpletuhin yung pang-apat na raka'a. At ito ay mula sa hadith na iniulat ni Imran bin Hussein, iniulat ito ni Imam Muslim, Sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 rakaati min al-asr. Nagtaslim si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng pangatlong raka'a ng asr. Ilan ba dapat ang asr? 4. Sa pangatlong raka'a, pagkatapos yun, nagtaslim na siya. Thumma qama fadakal al-hujra. Tumayo siya at pumasok na sa kanyang kwarto, doon sa bahay niya. Kasi yung bahay niya, nandyan lang yung pinto sa gilid ng masjid. Faqama rajulun basitul yadain. So meron daw lalaki na inaabot niya yung kamay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaabot niya yung kamay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, faqala akasartas sala? Pinaikli mo ba ang sala? So nandun na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kwarto niya. Fakaraja, lumabas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na binanggit kung ano pa yung sinabi o ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basta lumabas siya. Fakaraja, fasalla rak'at allati kana tarak. At ginawa niya ang isang raka'a na hindi niya nagawa. Thumma sallam, at nagtaslim uli siya. Thumma sajada sajdati sahwi thumma sallam. Pagkatapos ito ay nagsujud siya ng sujud sahwi at nagtaslim uli. So ano yung common dito sa dalawa? Nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mali niya pagkatapos na ng sala. Kaya yung kanyang sujud sahwi ay nangyari pagkatapos ng sala. Tapos nangyari din, di ba, na lumipas na yung ilang panahon, pero binalikan pa rin niya yung kulang na rukun o kulang na raka'a. Intindihan nyo? Nakapasok na siya doon sa bahay niya, pero binalikan pa rin niya yung kulang. At syempre dahil nag-imam siya ng jama'a, di kinumpleto pa rin yung kulang na raka'a. Kinumpleto pa rin. Pangatlo, lahanan, yahil al-ma'na, sahwan, na yun nga nagdududa siya na iba yung nasabi niya sa sala. Lahnan, yuhilal ma'na, sahwan. So iba yung pagkakapronounce niya sa mga sinasabi sa sala. Lalo na yung Fatiha. So minsan halimbawa, iba yung napopronounce mo. Maring ba yung iba't ibang dahilan? Maring nagbara yung ilong mo, hindi mo na-pronounce ng maayos yung mga letter, o bigla kang inubo, balikan mo yun. Balikan mo yung nagkamali ka ng pronunciation. Dahil pag sinadya mong baguhin yung pronunciation, di nabago ang sala at maaaring mawala ng saysay ang sala. So yun yung number 3. So wajib din pala ang sujudus sahwi sa ganitong pagkakataon. Kasi kumbaga yung naapektuhan yung rukun ng sala sa Fatiha, yung rukun sa sala ng Fatiha. O kaya kahit yung ibang sinasabi sa sala na magiging may tuturing din na rukun, Allahu Akbar halimbawa. Hindi Allahu Akbar yung nasabi mo. Pwede mangyari yun. Pwede rin, di ba? So ganun din may sujudu sahwi doon. Bawa. Sa halip na Allahu Akbar yung masabi niya, Wallahu Akbar,
nagbago na yung nasabi. So may sujud sahwi doon. Number 4, taraka wajiban, hindi niya nagawa ang isang wajib. Siyempre, hindi ito sinasadya rin. Kasi yung sinasadya, nakasira ng sala. Wajib man yun o rukun, masira ang sala. So may hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini min ba'dis salawati thumma qama falam yajlis. Nagsala o nag-imam sa amin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ng 2 rakaah ay tumayo siya at hindi na siya umupo para sa tashahud. Tumayo na siya para sa pangatlong rakaah. Faqaman nasu ma'ahu, tumayo ang mga tao kasama niya. Falamma qada salatuhu wa nadarna taslimuhu kabbara qabla taslim fasajada sajdataini wa huwa jalis thumma sallam. So sumunod lang yung mga tao sa kanya. Wala nang binanggit kung merong nagsabi ng subhanallah. Pero tinapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sala. At hinihintay raw ng mga sahaba na siya ay magtaslim. Pero bago siya magtaslim, nagsujud pa siya ng 2 rakaah. So umupo na sila para sa huling tashahud, di ba? Hinihintay nila na magtataslim si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya nagtaslim, nagsujud siya ng 2 sujud sahwi at saka siya nagtaslim. Okay, so ibig sabihin sa ganitong pagkakataon na alam mo na kung ano yung kulang sa sala bago pa man magtaslim, ang sujud sahwi bago magtaslim. Intindihan nyo? Pero pag tapos na yung taslim, ang sujud sahwi pagkatapos ng taslim, inshallah. Kasi maraming nalilito rito eh. Kailan ba talaga ang sujud sahwi? Bago magtaslim o pagkatapos ng taslim. So ganitong pagkakataon, yung tashahud, unang tashahud ay hindi nagawa bago magtaslim. Gagawin ito. So magiging isa lang ang taslim. Pero kung nalaman ng pagkakamali tapos na ang sala, edi magiging 2 taslim kasi binalikan ang sala. At yun nga, thabita hada bil khabri fi man taraka tashahud al-awsat. So yung gitnang tashahud, itong napagtibay na dapat gawin ng sino mang hindi nakagawa nito. Fayuqasu alayhi sa'irul wajibat. At maihahambing na rito ang iba pang mga wajib. Yung nasabi mo sa ruku, subhana rabbiyal a'la, sa bago ka magtaslim, magsujud sahwi ka na. Okay? Katarkat tasbih fi ruku'i was sujud. Hindi ka nakapag subhana rabbiyal a'la o subhana rabbiyal azim sa sujud at ruku. Iba yung nasabi mo o hindi ka talaga nakapagsabi ang sujud sahwi bago magtaslim. Wa qawluhu bayna sajdatain. Hindi ka nakapagsabi ng sinasabi sa pagitan ng 2 sujud, yung rabbig firli o iba yung nasabi mo. Bago magtaslim ang sujud sahwi. Yung nga yung rabbig firli. At yung takbiratul intikal, ganun din, hindi mo nasabi. So bago magtaslim ang sujud sahwi. Panlima, yung pagdududa. Wajibu sujud sahwi idha syakka fi adadi rakaat. Falam yadri kam salla. So, hindi mo alam ilan na yung nagawa mong sala. So, magiging obligado ang sujud sahwi. Madalika athna'us sala. Siyempre, ito ay mangyayari habang ikaw ay nasa sala. Tumayo ka, hindi mo alam pang 5 rakaan na ba ito o pang 4 na rakaan ng duhur. Liannahu ada juz'an min salatihi mutaraddidan fi kaunihi minha aw zaidan alaiha. Fada'ufat an-niyah wahtajat lil jabri bis sujud. So dahil dito nga naapektuhan yung kanyang niyah at ito ay kukumpletuhin niya sa kanyang sujud sahwi. At ito yung umum ng hadith, pangkalahatang kahulugan ng hadith na iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, inna ahadakum idha qama yusalli ja'ahu syaitanu falabbasa alayhi hatta la yadri kam salla fa idha wajada dhalika ahadukum falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Kapag nagsala ang sino man sa inyo at dumating sa kanya si Satanas at ginulo siya, binulabog siya sa kanyang sala,
Ibig sabihin, nilito kayo sa inyong sala. Siyempre, hindi nyo naman makikita sa Satanas, di ba? Basta sinabi nila dito na kapag nalilito ang tao sa sala, maaaring si Satanas ang dulot nito. Pero siyempre, maaaring hindi rin naman si Satanas. Maaaring nagsasala yung tao, iba lang talaga iniisip niya kaya siya nalilito sa sala. Pwede rin mangyari yun, di ba? Hindi pwedeng lahat na lang isisisi natin kay Satanas. Yun ang sinasabi ko. Hindi porke nagkamali ka, kasalanan to ni Satanas. Okay? Pwede naman kasi ikaw mismo yung Satanas eh. Kaya nagkamali ka o nakagawa ka ng masama. Pero yun nga, kumbaga, generally, si Satanas ang dahilan, kumbaga, na nagkakamali ang tao sa sala. Yun nga, sa ganitong kalagayan, ang gagawin niya ay magsujud siya ng sujudu sahwi, ayon nga doon sa hadith, habang siya ay nakaupo. Kumbaga, nakaupo doon sa pagkatapos ng tashahud na huli, magsujudu sahwi siya ng 2, pagkatapos ay magtaslim siya. Yun yung kanyang gagawin. So yung paliwanag dito, وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ. So may dalawang bagay tungkol dito. إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّكُّ بِدُونَ تَرْجِيهِ لِأَحْدِ الْإِحْتِمَالَيْنِ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَأْخُذُ الْأَقَلَّ وَيَبْنِي عَلَيْهِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. So sa isang paraan, maaari niyang kunin, halimbawa nalilito siya, ilan na ba? 4 na ba o 3? So maaari niyang kunin ang mas kaunti na bilang niya at pagkatapos ito siya ay magsujudu sahwi. Ang ginawang batayan dito ng mga scholar, hadith ito na iniulat ni Imam Muslim, idha syakka ahadukum fi salatihi falam yudrikum salla 3 am 4. Kapag nagduda ang sino man sa inyo sa kanyang sala at hindi ninyo malaman, nagsala ba siya ng 3 o 4, falyatrahu syak waliyabni ala mastayakan thumma yasjud sajdatain qabla an yasallim. So mas pipiliin niya kung ano yung mas sigurado. So sigurado siya doon sa 3 o mas sigurado siya sa 4. So pwede nga rin naman. At pagkatapos na makapagdesisyon siya, magsusujudu sahwi pagkatapos ng tashahud, yung dulo na tashahud bago siya magtaslim. Amma idha galaba ala dhannihi wa tarajjaha ahad al-ihtimalain fa innahu ya'mal bihi wa yabni alayhi. Pero yun nga, kung yung kanina, ang pinagkaiba dito, yung tao, kumbaga magkatimbang yung pag-aakala niya na 3 o 4. Pero dito sa pangalawa, kung mas matimbang sa kanya na 4 na yung nagawa niya, di yun na yung susundin niya. وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ at magsusujudu sahwi siya bago magtaslim. At ayon ito sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni Imam Muslim, فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ sikapin na may sa buhay ang tama, ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَيْهِ ay alat taharri thumma yusallim. So kukumpletuhin niya ayon kukumpletuhin niya ang sala ayon sa kung ano ang sa palagay niya ay mas tama at saka siya magtataslim. Thumma liyasjud sajdatain ba'da an yusallim. At magsasala na naman siya ng sujudu sahwi na 2 matapos siyang magtaslim at magtataslim na lang siya uli. So dito medyo nakakalito. Dito sa panlima tungkol sa pagdududa. Pero sinasabi ng mga scholar, yun nga, kung ang alam mo sa sujudu sahwi ay gagawin ito bago magtaslim, pagkatapos ng tashahud, bago magtaslim, at yun lang ang palagi mong ginagawa, sapat na yun. Sapat na yun, inshallah. Kumbaga itong pangalawang hadith, na kumbaga meron na talagang mas matimbang sa iyo habang nagsasala ka pa lang. Kumpara doon sa una na hanggang doon sa tashahud, nagdududa ka pa rin. So pwede mo rin gawin pa rin doon sa pangalawang kalagayan na ang iyong sujudu sahwi bago magtaslim. Okay? Bago magtaslim. At itong pangalawa nga actually, so sinasabi rin ng mga scholar, yung sujudu sahwi na ginawa pagkatapos ng taslim, may mga nagsasabi na wala na ring taslim dito. Basta sujudu sahwi lang, wala nang taslim. Kumbaga isa lang talaga yung taslim niya. So mas nakakalito, di ba?
So kung ano yung mas madali para sa iyo na tuparin at para sa akin itong una, pwede naman, walang problema. Inshallah sa bagay na ito at malawak ang usapin na ito, inshallah. So tutuloy natin ito bukas, yung mga sunnah. Dito ang sujud sahwi, inshallah. At marami pang ibang mga paraan nga na kung paano magagawa ang sujud sahwi para mas maging malinaw ito, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.